Parang ang sarap kumain ng butchi ngayon. Hindi naman ako makakadaan sa palengke kaya susubukan ko na lang gumawa. 2 klase nga itong gagawin ko. Isang ubi ang palaman at isa namang keso. Pwede mo rin pagsamahin yung palaman na meron ka dyan. Yung ube sa kayang keso. Masarap din yon. Bumili na nga ako ng glutinous flour. May nagbigay sa akin ng ube. Bumili ako ng keso. Then bumili na lang ako ng sesame seed. Nagtunaw nga lang ako ng asukal sa half cup ng water. Ito kasi yung liquid na ihahalo ko mamaya sa glutinous flour. Then hiniwa ko na nga itong keso. Depende na lang sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo ipalaman sa loob. Gayon din yung ube. Itong ube na ito ay binigay lang sa akin nung nagpunta ako ng Santo Tomas. After ko nga mahiwa yung keso at makakuha ng bahagya ng ube, nagsalin na ako ng 1 cup na glutinous flour sa aking mangkok. Tapos yung tubig na hinaluan ko kanina ng asukal ay siyang hihalo ko ng konti dahan-dahan dito sa aking glutinous flour. Tantiameter lang din ang paglalagay ng tubig, hindi dapat ito sumobra at hindi naman sapat sobrang konti. Para sakto lang yung pagkakagawa ng dough natin. Half tablespoon nga na panukat lang yung ginamit ko dito para hindi naman sobrang laki nung gagawin nating butchi. Tapos ang una ko nga ilalagay na palaman niya ay yung ube. Medyo matrabaho lang talaga ang paggawa ng butchi. Kung wala ka namang ube dyan, ay pwede naman yung munggo. Pwede rin yung kamote. Nasa sa inyo na lang. Tapos ay susunod ko namang ipapalaman ay yung keso. Medyo madami din itong magagawa ko sa 1 cup ng glutinous flour. Sa tansya ko nga kasi pagka yung 1 tablespoon na panukat ang gagamitin ko, parang mga 10 pieces yung magagawa mo at medyo malalaki siya. Pag ganito namang size, parang around mga 20 pieces naman yung magagawa mo. Parang maganda kasi pagka bite size lang, madali siyang makain. Pero yung totoo talaga, kukunti na kasi yung mantika ko dito. Maganda kasi pagka nagluluto ng ganito ay naka-deep fry siya o yung marami siyang mantika nakalubog. Para pantay sana yung pagkakaluto niya. After ko yan mabilog, ay lalagyan ko naman ng sesame seed. 2 klase nga yung pwede mong gawin dito. Pwede mong hindi siya basain ng tubig. Then, pwede rin naman yung babasain mo siya ng tubig. Kahit alin naman sa 2 pamamaraan ng paglalagay ng sesame seed ay pwede. Kasi after mo naman siyang mapagulong sa sesame seed, ay bibilugin mo rin ito sa pamamagitan ng yung kamay para talagang dumikit yung sesame seed niya. Hindi na nga ako gumamit ng plastic glove kasi naubusan na ako. Malinis naman yung kamay ko, naghugas naman ako. Habang nilalagyan ko nga lahat ito ng sesame seed ay nagpainit na nga ako ng mantika sa kawali. Kailangan kasi mainit na yung mantika pagka piprituhin natin. Sobrang mabusisi talaga pagka gumagawa ng butchi at dahil gusto kong kumain ng ganito ay magtitiis ako. Pinakapaborito ko talagang palaman ng butchi ay yung munggo. Kaya lang natatamad akong gumawa. Saka wala rin kasi akong munggong stock na dito. Ginisa na kasi namin kanina. Then after 365 days ay piniprito ko na nga siya. At kung makikita nyo nga hindi naka-deep fry kasi kukonti na yung mantika ko. Kaya ang ginagawa ko na lang ay hinahalo-halo ko na lang siya para magpantay yung pagkakaluto niya. Una ko ngang niluto ay yung palaman ay ube. Then sinunod ko naman itong keso. At tapos ko yung maprito lahat ay titikman na nga natin yan. Tapos sabi nga nila para malaman mo pagkaluto na siya ay lulutang siya sa mantika. Sa akin tantiameter na lang din yung ginawa ko. Naluto naman siya eh. Tapos susunod ko naman tikman ay itong palaman ay keso. Sobrang sarap niya. I-try nyo na rin mga inday.